makapangyarihang Elohim, Ama ng aming mga ninuno, El Abraham, El Yitzchak, El Jacob. Muli, Ama, sa pagtitipong ito, sa aming pag-uusap, may mga pagmuni-muni sa iyong mga salita na iyong ibinigay sa iyong mga lingkod sa sinaunang panahon sa aming mga ninunong propeta, ay niling namin ang iyong banal na espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng teknolohiyang ito. Nang sa gayon po, Ama, ang bawat buhay ng bawat mananampalataya ay uunlad ayon sa iyong kalooban, maging makakagawa kami ng mga bagay na maging ebidensya na kami ay naging naging bukal ng tubig na iyong magiging instrumento para makita ang hiwaga ng iyong pagmamahal bilang tagapaglikha at makapangyarihang iluhin sa lahat. Ama, ang lahat ng ito aming hinihiling sa dakilang pangalan mo na mula sa umpisa yung binigay sa pamamagitan ng iyong mga propeta hanggang sa ngayon ay patuloy na iyong pinapadama sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak, yung tagapagligtas ng banal na espiritu, ang karunungan ng aming Mesaya. Amen. 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 Okay, so topic natin mga kapatid, paano manalangin para para sa kaaway. Kung sa Bisaya pa pakigbatok, pagampo pakigbatok sa kaaway, pakigbatok sa kaaway. So, simple topic siya mga igsoon, common kayo, common na topic ito, at ito'y kukuha tayo ng base sa Salmo 108, isang chapter po, at kukuha na lang po tayo ng mga ibang bersikulo na magbibigay linaw sa ating lalatag na mga kaunawaan base sa Torah na mayroong pangunawa na ang Torah ay guide, direction, instruction, and the way of life. So sa Salmo Kapitulo 108, versikulo 1 hanggang versikulo 13, basahin ko na po sa Tagalog. Salmo, ano nga yan, bro? 108. Okay, thank you. Naghahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpupuri at umaawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at magsaya. O magsigising na kayo, mga lira at alpa. Tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa aking sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal. At dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Sa taglay mong kalakasan, kami sana ay iligtas, upang ang iyong lingkod ay hindi mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Sinabi nga nitong Diyos mula sa trunong luklukan, hahatiin ko ang Shechem bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang Sukot na kapatagan matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Gilead at Manasseh ay dalawang dakong ito'y akin. Sisilbing helmet ko itong lugar ng Ephraim. Samantalang itong Huda ay sentro ng dadakila. Ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan. Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan.
Doon naman sa Pilistia, tagumpay ko'y isisigaw. Sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon? Sa lungsod na mayroong kuta, sinong maghahatid ngayon? Sino kaya ang magdadala sa akin sa lupang idog? Dahil kami ay itinatakwil, hindi mo na pinapansin kung ikaw ay di kasama. Paano ang hukbo namin? O Diyos, kami ay tulungan mo sa paglaban sa kaaway pagkat ang tulong ng tao'y walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin. Matatampo, matatamo ang tagumpay, ang kaaway ay tatalunin. So, itong verse o talata na ating binasa, marami ang sa panahon ng aking pagkabilang sa Judaism, no, sa Messianic, itong mga verse na ito ay minimorize namin at sa Hebreo na mga salita. At kapag nagkaroon ng kaaway o nagkaroon ng alitan o hindi nagkaunawaan, ay kaagad na simulan yung memorization nito at babanggitin at bilang pangunawa na tatawagin ang divine favor ng Elohim at para bang naghihintay ng kung ano ang mangyari doon sa taong nag ano sa iyo o sa amin bilang uh, nagkikilala sa sarili naming mananampalataya at nagkakaroon ng pabor sa mata ng Diyos dahil sa ang buong paniniwala ay sumusunod kami sa kautusan o sumusunod ang tao na kabilang doon sa pananampalatayang iyon na makakakuha ng pabor sa harap ng Panginoon at may hindi magandang mangyari doon sa isang tao. So na katunggali. Gayunpaman sa ating pag-aaral at sa ating mga pagpapatuloy na pag-aanalisa sa mga salita ng Panginoon kung ating i-summary yung buong chapter, ang mga nasabing angkan dito ay naging nabanggit yung Manashe at Ephraim at ang Huda, luklukan ng parang naging luklukan ng pananampalataya at ang Edom ay tatapakan at ang Pilistia ay lugar kung saan isisigaw ang tagumpay. Para bang condemnation ang naging dating sa mga lahi na mention dito, ang Filistia at saka ang Edom at ang iba pang mga lahi na kinamumuhian ng Panginoon sa ating na establish na mga pangunawa sa panguna ng na pag-aaral noong ni Brother Alban noong 2 years na nakalipas, no, 3 years na pala, ay nabigyan ito ng mga spiritual na pagkakaintindi katumbas sa mga kaugalian na umiiral sa bawat isa sa atin na nagiging minsan nagiging choice natin at madalas talaga ang minsan. Kaya tumutukoy ang kaaway
na sinasabi ay hindi ito kaaway na nasa labas ng iyong persona o iyong sarili, kundi nasa loob ng sa sarili natin. Dahil ang Biblia ay salita ng ikinikilalang salita ng Diyos o isinulat ng mga taong nakakatanggap ng salita ng Diyos at ito'y may sumatotal na kaunawaan na ang salitang ito o ang salitang natanggap nila ay hindi para sa exclusive o hindi tumutumbok sa eksklusibong mga laki na tinutukoy na hinirang. So, pagka sa pangunawang may hinirang na lahi at mayroong kinasusuklaman na lahi, yun naman ay plansado na sa ating kaunawaan na hindi iyon ang tama o eksaktong interpretasyon sa nasabing mga salaysay sa kasulatan. Okay. Dahil ang basis, ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao at parang lalabas tuloy na kapag ganun ang magiging pangunawa na ikakabit, ay gumagawa lang pala ang Diyos ng taong sa mga lahi na iyon para maging kawawa at walang pag-asa hanggang sa hinaharap. So, ganun po yung magiging dating. So, alam naman natin, patas at hustisya yung Diyos na tinutukoy. So, sa Deuteronomy 28, verse 7, kung ating buklatin ito, mga kapatid, ito'y tungkol sa blessing at mga sumpa na paabot ng Diyos sa mga Israelita. Sabi dito, ang mga kaaway ay magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkanya-kanya sila sa pagtakas. So, ang iba na naging mananampalataya sa Diyos ng Biblia o sa Biblia mismo, kumuha at humugot ng kanilang mga basihan sa pananampalatayang isinasagawa nila sa kanilang mga practices, ay umaasa sa ganitong pangunawa o sa pangunawa nilang may kaaway kung tatawag sila sa Diyos ay magkakanya-kanya. Ngunit ang ugat ng kaaway o ang tinutukoy na kaaway na pinatutungkulan ng Biblia ay ang ating mismong nasa loob natin. Ganun po ang dating. So kung ating titingnan yung ating mga napag-aralan, kung ang mga anghel ay mayroong dalawang pangkat, sabihin natin mayroong dalawang uri, at sa ating na-come up na mga analysisyon ay ito'y hormones effect na mayroong dating sa atin na good and bad na magiging estado ng emosyon o estado ng ating kaisipan habang nakakaharap tayo ng sitwasyon. Itong kaaway na tinutukoy kung paano lalabanan sa bungad ng talata na ating pinag-aralan sa Salmo, kung ay analyze ng maigi ng isang Bible
believers o isang Bible, isang mananampalataya sa Diyos na base sa Biblia ang kaniyang pangunawa. Sabi dito, nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. So, ang kaaway na tinutukoy dito is ito pala ay magiging para sa akin, no, yung interpretation ko dito, ito yung epekto ng senaryo na iyong nakikita. At kapag na-practice natin ang pag-focus doon sa nakasanayang reaksyon o nakasanayang magiging kilos kapag kinaharap ang ganong sitwasyon, ay magalit at matulad ba sa kung ano yung nakasanayan dahil sa na likom na nating interpretation, no? Yung babae na pinakinggan ni Adam, since ang Adam ay mankind at ang babae na tinutukoy ay batas o kulturang umiiral na existing na kaugalian na ating tinatangkilik, ay may malalim ito na pinatutungkulan. Simpleng nahahawa tayo kung paano natin ini-interpret yung sitwasyon na nasa harap natin, na naisagawa din natin sa interpretasyong isinagawa ng mundo or yung nakasanayang interpretation kung paano umasta, kung paano mag-respond doon sa nasabing scenario kung saan ka naroon. At every reaction or every response o bawat kilos o bawat interpretation na isasagawa natin in every scenario na meron tayo ay mayroon pong epekto sa atin. Dahil ayon nga sa ating napag-aralan, anuman ang magiging darating sa atin bukas, yan ay hiningi natin sa ngayon. Hiningi natin yung magaganap bukas sa pamamagitan ng ating ginagawa ngayon, at ang ating ginagawa ngayon ay yung kung ano yung quality ng ating response ng sitwasyon na pinapadala sa atin. So kung nais nating mapabuti ang bukas at puno ng pagpapala or pabor, sabihin na natin divine favor yung bukas, maging aware tayo paano mag-response ngayon. So, ang tanong is, dito sa topic o dito sa ating pag-aaralan sa Salmo, kung paano manalangin para kalabanin ang kaaway. So, ngayon, sa aking naintindihan, kapag naalaman mo ang ganitong upangunawa at mayroong senaryo na mangyayari sa iyo at posibleng ikakagalit mo at mahirap huminahon kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mo talagang magalit, ay mahirap huminahon talaga o mahirap magiging kalmado. At yan po'y nagiging normal o nagiging nakasanayan, at yan ay isa sa tinig ng babae na pinapakinggan ni Adam, o yan yung nakaugalian na kilos ng mankind, ng tao na umiiral na nasunod ng nasunod
ng nakararami dahil kaunti lang ang kalmado. Sabi nga sa kasulatan ni Solomon, ang isang marurunong ay mahinahon siya, hindi siya kaagad nag-respond. So, alam nating lahat na ah, yung ganong sitwasyon ay mahirap talaga i-control ang sarili. So, ang payo dito sa consider natin itong payo dahil sulat ito ng mga salmista, ng salmista kung paano manalangin para ang kaaway ay lalayo o matalo. Una is maghahanda ka magpasalamat sa Diyos. So, ito, hindi naman ito kahipokrituhan na kapag ka may talagang hindi magandang nangyari, talagang aalipinin ka sa pangyayari at magiging ida-down ang iyong emotion at magiging magdulot ng discouragement anumang aspito, anumang senaryo, anumang aspito sa buhay natin na mag mag-cause ng discouragement at magiging antala sa ating paglalakbay, sa ating plano, sa ating magiging ah, mga pangarap kapag ka na-discourage tayo. So since mayroon talagang discouragement at yun ay dulot ng kaaway at dumating yun dahil sa nakita nating senaryo tulad ng isang magsasaka mga kapatid, magsasaka na ibuhos niya yung buong oras niya para alagaan ang kaniyang pananim at magtanim. Ngunit pinasok ng ano ba, dangan. Sabihin nating mga daga yung pananim na kung saan wala siyang puhunan, sarili niyang lakas ang kanyang ininvest doon. Ngunit nung tiningnan niya ang kanyang mga itinanim ay kinain ng mga insekto, kinain ng mga daga at napatanong ka o napatanong yung isang magsasaka na bakit nangyari ito? Kulang ba ako sa atensyon? Kulang ba sa atensyon ang isang pag kulang, hindi ba nakita ito ng ano? So, mag-end ng ma-disappoint ng isang ganong senaryo, no? So, na posibleng magiging hahantong sa desisyon na tigil ko na lang yung pagtatanim. O di kaya, hindi lang muna ngayon ako tatanim. Parang ganun yung naging desisyon ng isang magsasaka na sa ganong senaryo naganap ang parang naging trahedya sa kanyang pananim, no? Ngunit, kailangan mong manalangin para mapalayo yung kaaway. So, kaya pala sinabi ni Apostol Pablo, ang lalim ng pangunawa na pinaghugutan ni Apostol Pablo na maging masaya kalagitnaan ng paghihirap dahil ang pagiging ah, pagpapalayas ng nasabing kaaway ay ang pagiging masaya. So since mahirap, ito yung pinakamahirap gawin na sa kalagitnaan ng sakit na kaganapan o sakit na interpretation na kita mo sa pangyayari kung saan ka naroon, ay i-twist mo ang iyong sarili para tingnan ang o gawin ang pagiging masaya. Mahirap yun.
napakahirap gawin. At ah, ito yung ipinapahiwatig sa Salmo. Alam natin sa bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang discouragement na makakasalubong sa bawat tinatahak natin. No? So, ang message o ang aral na napapaloob dito, maging masaya ka sa panahon ng kalungkutan. Kasi pag masaya ka panahon sa tagumpay, madali yung gawin. Pag malungkot ka sa panahon ng malungkot ay normal na yun ang reaksyon na at yun yung nakikita na nakasanayan na ginagawa ng mankind. So at lahat ng tao ayaw ng kalungkutan, ayaw ng masakta, ayaw yung may masakta ng damdamin niya. Ngunit hindi niya pinag-aralan kung paano maging masaya o paano gawing matamis o sabihin natin gawing masaya yung kalungkutan. Sabi dito sa verse 2, magpuri at umawit sa awiting masisigla. Gumising ka kaluluwa, gumising ka at magsaya. So, ang tinutukoy pala na kaaway dito, talagang ang epekto sa nakikitang pangyayari at connected ito, mga kapatid, sa aral na nandoon sa Genesis kung saan pinakinggan ng lalaki o pinakinggan ng mankind ang babae. Since nagkaroon tayo ng interpretation, ang Adam ay mankind at yung babae ay ang existing na kasalukuyang reaksyon, pag-ugali na ating nasunod. Ay try nating maging baguhin ba? So, at isa ang pinaka nakita ko dito, mga kapatid, na sentro sa aral na ito ay kapag ka nasa ganung senaryo, nalulungkot talaga yung tao. Yes, normal na may kalungkutan kang maramdaman sa panahon ng kabiguhan o panahon ng mga ganong kaganapan. Pero ito pala yung misyon natin para mapanatili ang pagiging masaya. Yung ang lungkot ay gawing masaya. So, nasa Amen. nasa ano pa lang nasa ano lang ito Brother J, nasa stage of mind ba? Normal talaga na maramdaman natin ang lungkot. Maramdaman natin ang sakit, maramdaman natin ang discourage na nandun tayo sa senaryo na mga nahaharap tayo sa kabiguan, sa anumang kabiguang naharap na natin o makakaharap pa. Sa panahon sa panahon natin ngayon, ito yung anuhin natin, ito yung i-practice natin, yung gawing masaya ang malungkot na sitwasyon. Hindi ibig sabihin na di ka na nalulungkot, kaya nasabi natin ito dahil ang kalungkutan ang nagiging sanhi ng lahat ng mga abriya o lahat ng pagkaantala at ang pagkaantala o ang kalungkutan kapag nagtagal nagiging source ng sakit at ang sakit, yung illness, ang magsisilbing mitsa o uh, sa, uh, parang sinugdanan, parang
siya yung panimula ng impyerno sa buhay natin. Amen. Pag may karamdaman ka na, yung masarap na pagkain, pinag-ibabawal na sa iyo. Ang mga lugar na gusto mong puntahan, hindi ka na makakapunta. Dahil di ka na able ba na pumunta roon. So, na kung saan, nasa edad ka pa, na nasa middle age ka pa di. Pero, hindi mo na magagawa ang nagagawa ng iba na kaedad mo lang. So, ang talagang nakita natin, no, dito sa teaching ng Bible is paano, kung sa Bisaya ba, paano pakagiwon ba ang kaaway. Tagalog, paano, ang teaching ng Bible is paano palayasin yung kaaway. So, ang kinaabalahan ng iba, yung kaaway sa negosyo, kompetensya sa kung ano, yun yung pinag-abalahan para mapalayas, no, mga kapatid. Dahil yung kaaway na nakikita sa mga tao sa pangunawa na kanilang ikinabit dito sa Biblia ay yung kaaway na may entity. Ngunit, Unbelievers o believers, Brad. believer pinili at hindi pinili. Gentiles at Gentiles choosing. at choosing people, yung Hebrews versus Gentiles. Ayan, yan. Hebrew at saka Gentiles. Ngunit mga kapatid, ang kaaway na kailangan nating itakwil is itong mga pag-ugaling nag-arise habang hinaharap natin ang isang sitwasyon na naroon tayo. At hindi natin mapigil ang mga pag-ugaling iyon. Habang nag-arise na, hindi natin mapigil. So kaya, sundan natin yung linya, tingnan natin yung wiring, kung bakit nag-arise yun bigla at hindi natin mapigil ang ating sarili. Or, napigil man natin pero nakakagawa na tayo. So, ang sabi nga, mga kapatid, no, prevention is better than cure. So, hanapin Amen. natin yung ano, yung cure, mahirap yon. So, yung prevention, mas madali yon, yung prevention. So, sa senaryo na itinuro ng Biblia is prevention ang mas magandang piliin. Kasi pag cure, andun ka na, may suffering ka na, at gagastos ka pa. So sa kaganapan natin, sa buhay natin ngayon, sa journey natin, ang prevention na gagawin natin para mapalayas ang kaaway is yun na yung cure. Yun na yung gamot sa mga iniinda natin dahil nakakadina ang effect ng ating mga aksyon o response sa bawat senaryo na ating kinaroroonan ngayon sa bawat individual. So nakakadina po ito ang mga ganap sa buhay natin dahil bawat nagaganap bukas ay connected po sa ngayon at ang nagaganap ngayon ay connected po sa kahapon. Tama po ba ako? Absolutely. Okay, so Right. salamat. So, paano i-resist yung kaaway? Nakita na natin na ito pala ay hormonal effect kasi may dalawang uri yung anghel o dalawang uri na epekto ng hormones, good and bad. So, at nalaman na din natin na kapag sa ganitong sarili natin, no, ang ating tinitingnan is desire ang ating i-purify. So, nagkaroon na tayo ng prayer na i-purify natin yung ating desire. Sabi
ni King David, putli ang akong kasing-kasing o Dios. Karon atong gisundog, ginaya natin ang panalangin ito at naniniwala ko ang panalangin natin dininig na sa pamamagitan ng mga realization natin sa mga Bible verse na ating nadaan-daanan lang. At itong realization natin ngayon, how to resist sa kaaway, paano takwil yung kaaway natin, no? Ay maging masaya tayo. Practicein natin na maging masaya sa panahon ng kalungkutan. At hindi ito madali dahil kung sa istorya pas binugoy, ang kapobrehon nakagamot na, mga lisod na kay mahimong dato. Sa laing bahin, ang transition, yung transition period sa nagiging nakasanayan na natin kapag nasa kalungkutan ay naging alipin ang isang tao. Ang bawat individual ay naalipin sa senaryo at nagiging malungkot hanggang bukas at nagiging sanhipa ng desisyon na itigil kung anumang aspetong naroon siya na nagkaroon siya ng abriya doon, nagkaroon siya ng pagka-discourage, ay hahantong sa pagiging mapabayaan ang kung ano ang senaryong iyon o ano ang tinatahak na aspeto na yon sa buhay. Kung anumang negosyo man yon, karir man yon, pag-aaral man yon, ano ba, pagpa-farming man yon, naging matigil dahil sa hindi na pag-aralan na in every aspect sa buhay natin na ating tatahakin is mayroon tayong makakasalubong na discouragement, hindi lang isang beses, hindi lang 10 beses, kundi every 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 increase ng ating tinatahak na aspeto sa buhay pinili natin ay mayroong discouragement dahil sabi nga sa Christian, pag may labanan, may tagumpay. So, kung paano kung paano magtagumpay sa labanan is gawing masaya ang kalungkutan. At pagka nasa senaryo tayo na magbigay tayo ng senaryo, andun ka sa senaryo na tulad ng isang farmer na nakita niya yung paghihirap niya, nawala ng saysay. So, andun yung talagang discouragement. Tulungan yung sarili ba? Kung sa binugoy pang istorya naman ni Bergia, ikaw rin magtambal-tambal si mong kagalingon. Tingnan lang yung kagalingon, sa sunod ako nang kung ano ni, pangitaan ko ni paagi. Hahanapan ko ito ng paraan. So, hindi kailangang itigil o ma-discourage since nagsimula na tayong inalam na natin ang ating tinatahak na ito yung gusto natin. So, kailangan nating matuto paano maging masaya sa panahon ng paghihirap o panahon ng kalungkutan. Sa Salmo 27, kapitulo 27, versikulo 5. Sabi dito, itago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kung kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y inialay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Okay, so
Sabi niya, itatago niya ako kapag may kaguluhan. So, sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. So, ang templo, ang sinabing templo mga kapatid, napag-aralan na natin ito 2 years ago, 3 years ago, ay tumutukoy ito sa na-accumulate nating mga gawa. Habang nag-response tayo ng sa bawat scenario na kinakaharap natin bawat araw, no? Mayroong mga spiritual materials o spiritual na kasangkapan na na-assemble at yun ang magiging comfort o magiging tahanan natin. At yun ang tahanan ng Diyos. At yun ang spiritual na tayo. Nag-get niyo po ako mga kapatid? Ulitin ko. Every response na gagawin po natin sa every scenario na kinakaharap natin bawat araw, mayroon pong spiritual materials. Spiritual na na-accumulate. At yun ang nagiging tayo. Yun ang templo ng Diyos. I mean, every response, mayroon pong na-build na reputation at yun ang spiritual na tayo bilang tayo ay nilikha na spiritual. Nakuha niyo po? Napamudya? Amen, Brad. Amen. So, panahon sa kaaway, pagdating sa sumalakay na yung kaaway, no? Pag salakay sa kaaway sa atin, sinalakay tayo ng kaaway, ang mangyayari, sabi, yun ay kaguluhan na. Ang kaguluhan na tinutukoy, hindi yung kaguluhan na may gira ang US at saka kung anong bansa ang naging kalaban. Yes, kaguluhan yun, pero bago nangyari yun, bago ang pangyayari ng mga ganun, ay mayroong kung individual ang aral na hinatid ng Biblia, yung kaguluhan na nangyayari is nagsisimula sa sarili natin at yun ay uh, ulitin ko, yun yung epekto ng chemical hormones na ipinadala sa atin sa pamamagitan ng senaryo na meron tayo at nakasanayan na nating pamamaraan how to interpret sa senaryo na meron doon sa senaryo o sa sitwasyon na kinakarap natin na nagalit tayo, nalungkot tayo. Or ano man tayo. So, yun yung pinag-usapan natin ditong kaguluhan. So, itatago kanya sa iyong templo. So, ibig sabihin, ang templo na tahanan ng Diyos ay tayo at ang tayo na tinutukoy ang espiritual at ang templo na ito ay ang na-accumulate nating mga reputasyon, mga na-assemble na identity natin habang tayo nag-response every day sa bawat senaryo, sa bawat sitwasyon na kinakaharap ng bawat isa sa atin. So, mayroon tayong na-symbol. At yun ang tunay na templo ng Diyos. At yun ang tahanan natin. Hindi ang bahay ay hindi po yun ang tahanan na magbibigay comfort sa atin. Kasi may mga maraming magaganda ang pamamahay,
magaganda yung kutsyon, hindi pa rin nakakatulog ng maigi. Mayroon ding sa kawayan ng nakahiga o simpleng bahay lang ang naging tahanan nila na doon sila nagmamahinga ay maganda at mahimbing ang kanilang pagpapahinga sa panahon ng kanilang pagkatulog. Dahil hindi ang estado na literal ang tinutukoy sa tahanan kundi o templo, kundi ang ating yung na-accumulate na spiritual na tahanan o identity natin habang tayo nagre-response sa mga senaryo sa bawat araw-araw sa bawat isa sa atin. So, ang mensahe is kapag sinabing itatago kanya doon sa templo niya, sinabi dito sa verse 5, itatago niya ako kapag may kaguluhan sa loob ng kanyang templo. Ako'y iingatan sa ibabaw ng batong malaki. Ako'y ilalagay. So alam natin, ang salitang bato na tinutukoy dito, naka-address po ito kay Christ. At ang Christ dito, alam po natin, ito po yung karunungan. At ang karunungan, ito po yung naipon, na experience, or mga natingnan na mga nagaganap at napagkukunan ng aral. Labihin natin yun ang buong unawa na meron tayo habang tayo ay nandito sa pisikal na katawan. Kapag ka na salakay tayo ng discouragement dahil nakita natin yung scenario na talagang nakapanghina ng loob, ay itanim sa sarili na huwag kang maalipin sa senaryo na nagbigay sa iyo ng kalungkutan. Dahil kung ating sundin yung wiring, saan nagmumula yung kalungkutan, hindi doon sa senaryo, kundi yun ay pinili nating interpretasyon sa naganap. Hayaan natin yung senaryong iyon ay talagang may kalungkutan yon, pero kung ang damdaming iyon o ang pakiramdam na iyon ay mananatili sa iyo, magiging alipin ka sa kalungkutan. At yun ang tunay na kaaway, dahil ang kalungkutan ay ang ugat ng pagkaabala, discouragement, at ang panghihina ng loob ay nagiging sanhi ng mga karamdaman, at ang karamdaman kapag nagtagal, ito ay parang nagiging lata ba, kanser sa iyo, at ito ang magiging imperno sa buhay ng bawat tao na nasa journey sa katawang ito, sa physical na buhay na katawan. So, kapag may ganong senaryo, ang natural or sabihin natin ang nakasanayang reaksyon mag-uol, wala ra ba ginadayon labi nagbisaya, lain sag malipay ko nga kinahanglan magiging masuko. Ya, di kalimod mga igsuon nga inani sa tagbatasan. Langan sag malipay ko nga di man maayo imong gibuhat, di masuko gyud ko. Walay hindi po masama ang magalit, ngunit ang pananatili sa galit ay pagkakasala. So, lain sig malipay ko nga mao man ni namatay ni or unsa ni nawa pud ni, lain sig malipay ko mag-uol jud ko. Mana man na. Pangit din, tatagalogin ko na kay para maintindihan din ng mga Tagalog, no? Pangit din kung magiging masaya ako na ganito man yung nangyayari sa negosyo ko, nabagsak. Pangit din. So yung pagiging hindi yung gawin mong masaya yung feelings mo dahil nabagsak ka, kundi gawin mong masaya ang iyong mararamdaman sa loob mo para ikaw ay babangon. Amin po ba?
Anumang pagkabagsak, anumang discouragement na mayroon ka doon, hindi mo gagawing masaya yung malungkot na senaryo dahil sa nangyari, kundi gawin mong masaya ang iyong sarili o ang iyong damdamin dahil ang punto is babangon ka at gawing leksyon, gawing aral ang naganap. Amin ba? Ito'y common na aral, pero Amen. kulang sa elaboration sa individual kung paano ito gaganapin sa sarili. Common ito na aral na kapag may discouragement, gawing aral. Pero in reality, sa senaryo, kapag ka naroon ang tao, mahirap gawin. Amin po ba? So, ang kaaway na tinutukoy na darating at kung paano manalangin para mapalayas ang kaaway at matalo ay ang epekto o ang interpretasyon na nakasanayan natin sa panahon ng kalungkutan na tayo din ay nalulungkot. So, ngayon, kapag ka may kalungkutan, gawin mong maging masaya ang iyong damdamin. Hindi sa senaryo na lungkot ko kay na namatay ang kong mama, nalipay ko kay namatay akong mama, kay mo may giingong rowe. Nalipay ko ron kay namatay akong mama, namatay akong lula. Kaya magsaya ako kasi patay yung lula ko. Sabi aral ni Borowe, kapag ka nasa kalungkutan, gawing masaya. Kaya namatay yung lula ko, tatawa-tawa ko ngayon kasi yun man yung aral na gawing masaya yung kalungkutan. Ay tunto na unawa yun. Ang kalungkutan ay huwag hayaan na maging powerful sa sarili natin na maging matamlay ka sa araw na iyon. Since naramdaman mo yung kalungkutan, wag or sa mga araw pa na darating. Ang Biblia nagbibigay ng mga specific days sa kung kapag ka na may namatay, may mga pag-araw ng pagluluksa. Paglalagpas ka pa doon, hindi na po yun kilos ng isang taong mananampalataya. Lalong-lalo na dito sa Turo community. Dahil aware po tayo kung paano tayo mag-react sa bawat sitwasyon. Ngayon po natin napag-usapan kung saan nagmumula ang kaaway at ngayon natin naalaman kung paano paalisin ang kaaway. Hindi kaaway sa negosyo, hindi kaaway na silingan, hindi kaaway na karibal sa babae, o kaaway diya sa kalsada, sa daanan, kundi yung nasa sarili natin. Kung kaya nating paalisin ang kaaway, yung hormones effect na darating sa atin dahil yun ang dumating dahil sa nakasanayang interpretasyon na sinunod natin, so, yun na yung naandan ba kung sa Bisaya, yun yung nakasanayan, at mabago natin at mapalayas natin, no, ang ganoong epekto. Practice lang yan. At pagka nasanay na, sa simula, yung practice mahirap. Pagka nasanay na, madali na lang. Ang, ang aral pala nito is sanayin ang sarili. So, ang kaaway na nasa loob, mapapalayas mo, walang imposible na hindi mo mapapalayas ang magiging kaaway na darating dyan sa daanan. Dahil ang dumating na kaaway sa daanan, resulta yan sa mga kaaway na nasa loob mo, nasa loob ng individual sa atin. Amin po ba? Kapag ka ang tao namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, protected by the Holy Spirit. At ang Holy Spirit na effect o protection ng tao is hindi po ito magic o pabor dahil ikaw ay dumalo sa pista, ikaw ay hindi nag-absent sa Sabat, ay protektudo ka na ng Holy Spirit. Hindi po ito ang source ng protection. Kaya dahil ikaw ay nagsimba at ikaw ay palaging nananalangin at palaging nakaluhod. Kundi
ang proteksyon ay result po ito sa general na reaction natin or respond natin sa bawat senaryo, sa bawat pangyayari sa buhay natin. Gusto nating maging protektado sa Holy Spirit, inside and outside, unahin natin ang inside para protektado tayo sa outside. Sabi nga, no, kapag ka ang isang lungsod, nasa ano po ito? Nasa Solomon, mga sulat ng karunungan, kapag ka daw ang isang lungsod ay matibay at malakas ang mga nananahan doon, hindi daw ito nagkakaroon ng matibay na pader. Hindi nila kailangan ng matibay na pader dahil ang mga nananahan doon ay mga malalakas. Kapag ka ang isang lungsod o isang syudad ay sarado ng matitibay at makakapal na pader, nagpapatunay ito na mga mahihina ang mga mamamayan sa loob tulad ng Jericho. Amen po ba? Amen. So, Amen. gawin po natin is palakasin ang loob para hindi po tayo gagastos ng proteksyon sa labas. I mean, kung karoon po tayo ng magandang healthy mindset, less po ang ating maintenance sa gamot. At mayroon po tayong tinatawag na proteksyon ng Holy Spirit. Hindi po tayo masakitin. Dali maluya atong tuhod. Hindi madaling hihina ang ating mga tuhod. So, ang aral na ito is prevention at gamot na rin. Magpapagaling na rin kung meron na tayong general, ano po ito? General na gamot. Ang prevention na ito. Kung paano takwil ang kaaway. Sa Ephesians chapter 6 verse 12, basahin po natin sa sulat ni Apostol Paul. Bro, Ephesians, ano po yan? Ephesians chapter 6 verse 12. Meron. Sige, di na ka maumukab sa Biblia kay sige manggug cellphone. Well, ingon pa dire sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Nilinaw ni Apostol Pablo. So ang interpretation na aking ibinahagi ngayon at ating sinimulang hinalingkat sa ating kapanahunan ngayon, hindi po ito bago. Kundi ito po yung talagang sure ako na ito yung pangunawa na meron ang mga reader o mga mananampalataya noon. Ang mga propeta, ang mga apostoles, ang meron sa ganitong pangunawa. Tingnan nyo yung sulat ni Apostol Pablo. Akma, connected sa ating napag-usapang interpretation tungkol sa kaaway. Ang akala kasi nila, ang kaaway na tinutukoy sa Old Testament ay yung mga Hittites, Jebusites, hindi po yun, kundi yan ay mga salitang kailangang intindihin at tingnan ay inasa loob lamang ng bawat individual. At binigyan ito ng pangunawa ni Apostol Pablo.
Sundan natin sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. James, Sis Jolie. James chapter 4, verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. O na, malinaw dito mga kapatid na ang panimula ng pagkakasala ay ang pabago-bago ng isip. Nagets niyo po ba? So, mayroong iba na kaganapan sa buhay natin. Nangyari, ito. Walang exempted ito eh. Tayo, lahat nito nakaka-experience. Dahil hiniling natin sa patuloy nating pag-aaral, ang i-purify yung ating desire, ang ating puso. Kaya unti-unting nag-increase ang interpretation at ganito po ang nagiging takbo ng ating pag-aaral. Malinaw na kapag nilabanan natin ang diablo, yan ay aalis. So, ibig sabihin, gawin lang natin is labanan. Kapag nilalabanan natin, aalis yun. Ibig sabihin, i-practice natin. Baguhin natin. Kapag kalalapit tayo sa Diyos, siya ay, ang tabi nga dito, ulitin ko, pasahin ko ulit. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kumbaga, humakbang lang tayo na gumawa ng mabuti at magiging sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, tama yung sinasabi na Christ is the finisher of our faith. Siya yung tagatapos, no, ng ating pananampalataya. Dahil kapag tayo humakbang, i-increase yung ating interpretation, i-increase yung ating analysis sa anumang senaryo o anumang aspeto na mayroon ka ngayon. Pakita mo lang yung desire mo. Ipakita mo lang, ilatag mo lang dyan sa pamamagitan ng iyong gawa. Huwag mong ipakita sa tao, ilatag mo sa sarili mo na nais kong ito ang maganap. Mangyayari na ang Diyos ay susuporta sa iyo. Amin ba? Amen. Lucas 19. Sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19. Bigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang ahas at ang alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ito, nagiging argumento ito ng mga debatista, mga debate. Sabi, talagang mananampalataya ka sa Diyos na iyong sinasamba. Magdadala ko ng binumos na ahas at ipapakagat kita. Eh sabi diyan, aapakan mo. May nakita nga akong debate sa Muslim at saka Kristiyano. Sabi, ang tunay na palatandaan ng mga tunay na mga followers ni Kristo kapag sila ay nakagat ng ahas, kasi ang katumbas na bersikulo nito sa Matthew, yun po yung sinabi na kapag sila ay nakakagat ng ahas o nakakainom ng lason ay hindi po sila maaano dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa kanila. At yun ang palatandaan na sila ay tunay na mananampalataya, sabi ng Muslim. Ito, may dala akong lason. Patunayan mo ngayon na ikaw ay kabilang sa tunay na mananampalataya ng Diyos. Inumin mo ito. Walang nasabi. Takot uminom. Kasi
ang pinapairal kasi na interpretation is wrong. Mali. Na na nililiteral yung pahiwatig ng kasulatan. Ang alakdan, ang ahas, ito po yung mga ugali, no, na ginamit natin sa hindi tamang panahon. Although wala naman talagang masamang ugali. Ito yung nakasanayang nakasanayan ng mundo o nakasanayan ng taong paano mag-mix ba ng magiging inumin. Ang ibig ko pong sabihin, ito po yung nakasanayang ugaling ginamit habang nasa senaryong kinakaharap. Kung buwagan ng uyab, sakit kang dughan, mag-inom-inom dayon. Kung hihiwalayan ng girlfriend o boyfriend, mag-inom-inom dayon. Kung maglasing-lasing dayon kapag ka may problema, nag-iinom kapag ka sabi pagka mayroong bibikil sa akin, sabi Tagalog sa bibikil, pagka may ano naman Tagalog ng magbikil, bro? Pag may Bikil, sita siguro, no? parang, ah, kung may mananadya. Pag may nananadya sa akin ngayon, ay Nananadya sa akin yan, lagot tapos kay sa akin. yun mo ron, Tapos ang problematic ko. usapan. Problematic kasi ako kung sa Bisaya pa, naagli magpasamang-samang ron, daginuton dito mo. Ano, muna itong Ayaw, Brad. ito yung ugali, no? Ito yung ugaling nakasanayan na ng tao. At in connection sa ating pag-aaral sa Genesis, ito po yung boses ng babae na pinakinggan ni Adam. Adam is mankind, babae is nakasanayan ng ugali. So, pinakinggan ng humanity, ng mankind. Ang mankind is ito po yung umusbong na generation or pasimula na generation. At yung babae, ito po yung nakasanayan na kaugalian ng maraming panahon na ginamit na ng tao. At yun din ang tinangkilik. So, nakita na ito sa panahon pa ni Moses na ito yung kinakabagsakan ng tao, no? Ngayon, na-discover natin na ganito pala yung message ng Bible. Oh, natay batasan nga lain ra bagid akong lawas don, gasakit la bagid akong ngipon. Biglon ko gamay ron, impas ka man gyud. Ay na may kabantay kay nana. Ayun na. Sumakit yung ulo Ay, ko. Ay, surang-surang yun. Ano ba? Mga batasan. Parang Surang-surang. yung ano bro, parang yung babae dyan, yun yung conscience natin. Parang ganun yung dating ba na Diba? basta naaroy magsurang-surang. Minsan nga yung iba pagka may problema sa asawa, problema sa love life, nag-ano sa kalsada, parang nananadya ba na Nagwawala. o parang Nagwawala. nagwala. Yung iba, nag-ano rin yung nagpabikil ba? Kanang naghihintay lang na masagi ba? Parang ganun. Sagi. At hindi ito namalaya ng nakararami na na-influence ang ating sumusunod na henerasyon. Ganon din ang tinangkilik na ugali. Dahil yun ang naging interpretasyon niya sa nalungkot siya. Nalungkot siya, saktan siya. Which is, sa panahong iyon, yun na yung kaaway na dumating sa kanya. Pero sa mga tunay na mananampalataya ng Diyos at may guidance ng Holy Spirit, di po ito makakapenetrate. Dahil nalalabanan po natin ito. At ang pangako, kapag ka nilabanan mo ang Diablo, siya'y aalis. Kapag lumapit ka sa Diyos, siya ay, ang sabi nga doon, kapag parang hinanap mo ang Diyos, lalapit siya sa iyo. Ibig sabihin,
i-desire mo lang na hindi ka maging makasalanan sa pamagitan ng pagiging mahinahon. At yun ang pinakamahirap, no? Pagiging mahinahon dahil lahat ng tao impulsive talaga. Bisag way kaya, ah, mura, Bira. mura nagkinsa. Bira jud. Oh, bisag way kaya, mura kinsa yun. Labi nagnay kaya, ya mo. Yung kahit walang magawa ba? Kahit sabihin natin mahirap yung sitwasyon ba? Pero pag nagalit ba, parang may kaya. Ganun tayo eh. So, yun ay influence or yun po yung babae na nag-convince kay Adam. At ang Amen. Adam, yan po yung umusbong na generation na sunod-sunod na tumubo na ganun pa rin ang pinangkilik na alipin ng kaaway. At sabi nga, kay Cain, kapag siya ay ang kaaway ay yung binigyan ng pagkakataon siya ay sasalakay sa iyo at aalipinin ka. At marami sa mga tao ang ganun ang nangyari. Pero matagal na panahon pala na ito'y ipinangaral na. Kaso nga lang, ang nagiging interpretation ng Biblia ay malayong malayo sa katotohanan. Amin po ba? Pinag-aaway lang, Brad, ang tao, Brad. Hindi na tiningnan yung sarili ba? Ang pinag-aaway sa mga interpretasyon is yung mayroon ng segregation or classification na believers, unbelievers, Hebreo, Hudyo or Hintil. Pero sabi nga, kung itong pag-aaral o sinusulat ang Biblia o pinagpaaral ang Biblia, ito'y regarding sa buong kabuuan ng sarili o kabuuang pangunawa na tumutukoy sa isang tao na tinatawag na nagiging ano na, Brad ba, nagiging pamamaraan na mismo sa individual na tao. Kumbaga, paano, Brad ba? Ito na yung pinaka-trending na sabihin na natin na sabi, pag ganitong lahi, ganito ang pag-uugali, pag ganitong lahi, ganito ang pag-uugali. Pero kung titingnan natin, lahat ng tao pare-pareho lang naman ang pag-uugali. At ito ay natuklasan ni Moises mismo. Para sa akin, Brad, no? Ang naunawaan ko, ito nakita na to ni Moises mismo sa kanyang sarili at nag-exist sa kanyang kapaligiran na ganun din yung mga ginagawa ng nasa paligid niya, Brad ba? Na yung niligtas, yung nilabas ang mga Israelita doon sa Ehipto. Yeah. Kumbaga, Brad, parang tayo, Brad ba? Yung mga anak natin, nakikita lang natin yung sarili natin sa kanila. At yung ang sakla pa, Brad, is upgraded pa yung sa kanila, Brad. Upgraded pa ba? Di ba? Upgraded kayo kay kung sa mais pa itanom mo sa kalusok, mamunga magusagatos kalusok. O yeah, Brad, crossbreed pa yun. Crossbreed pa yun. Grabe kayo ka mangtas. Amo yung mangtas. Sis Julie. Hindi po. Mangtas. Ano ba yan sa Tagalog? Parang halimaw, sis ba? Parang halimaw. Napakatindi. Kumbaga, kung ba sis, kung halimbawa ikaw ay magalitin, so yung galit mo, sabihin natin 30% ang yung ginagamit mo. Pagdating daw sa lahi or sa mga anak or kung darating na mga ano, yung anak, pwede niyang gamitin yung 30 mo, i-times 3 niya yun, maging 90% yung galit na ini-execute niya. Kasi yung galit mo, yung galit ng asawa mo, pwede yung gayahin or kunin ng anak mo. Yung ganun ba sis ba na So, parang mga anak natin. minanang Cross- ugali. Minana ugali crossbreed pero yan eh. upgraded na kasi crossbreed eh.
Mhm. Oo. Kaya Sige, may sige, yung yellow corn, Brad. kaya may solusyon ang kuan, ang pangunawang pananampalataya sa Diyos, no? Sa Um, Biblia, sa mga sinaunang panahon, prevention. So, paano i-ano yung kaaway. So, ngayon, naalaman na natin na kaya nagkaroon ng ganong reaksyon dahil na ano na sa atin ba, nakasanayan na natin na pagka na ganun ang nangyari, kailangan ko maging ano, pwede naman hindi, 'di ba? Kasi ang nagdala ng ang tunay na gumagawa ng effect doon sa ating nararamdaman ay hindi yung senaryo, kundi yung interpretation natin sa senaryo. Amin po ba? So, suriin natin yung quality ng ating interpretation Sakto. sa bawat senaryo. Kapag ka nagkaroon ng senaryo, kasi mayroon na habang buhay, mayroong senaryo na nangyayari, no? So, suriin natin yung quality ng ating interpretation. Ito ba'y ang quality ng interpretation ko ba ay magbibigay healthy na sa akin? Magbibigay ba ito ng kabutihan sa akin? Wala. Bihira kasi sa tao nag-usisa. Bihira sa tao ang nag, nagtanong tungkol sa quality ng kanyang isipan. Ang quality ba ng aking interpretation is matuwid? So ano ba ang itsura ng matuwid? Ang matuwid, patas at makatarungan. Nakakabuti sa iyo, nakakabuti sa iba. So, at kapag ka isasagawa ito ng tao, mas lalapad ang kanyang unawa tungkol sa kanyang sarili, at kapag ka na intindihan niya ang kanyang sarili, nakikita niya ang Diyos. At kapag Amen. nakikita na niya ang Diyos dahil inintindi niya ang kanyang sarili, normal na mapaglingkuran niya ng tama ang Diyos. Kaya imposible ang isang tao na makakagawa ng tunay na paglilingkod sa Diyos kung hindi niya na alaman ang kanyang sarili, ang kanyang sariling pag-iral. So, masasabi ko na gusto mo maglingkod sa Diyos, alamin mo sarili mo. Hanapin mo sarili mo or alamin mo sarili mo, pag-aralan mo sarili mo, at mahalin mo sarili mo. Kasi pag minahal mo sarili mo, malalaman mo kung ano yung sarili mo. At pag nangyari na malaman mo at makita mo ang sarili mo, makikita mo ang Diyos. Kaya ang utos, love Elohim with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ito ay sa sarili natin isasagawa, hindi sa simbahan. Amen. Amen. At love your neighbor as yourself. So, ang interpretation sa iba, unahon ng pagkigugmang silingan. Bisag wa kay bugas, gamay ray mong bugas, yung bigas mo 1 kilo lang, kung susundin mo yung utos ng Diyos, 1 kilong bigas mo, ibigay mo sa kapitbahay kasi wala man silang bigas. Tapos, pag ibigay mo yon sa kanila, love your neighbor. At may pananampalataya ka kasi sa Diyos, ang Diyos ay may-ari sa lahat ng bagay. Yung pangangaral ng iba na kulang sa elaboration. Hindi ko masasabing mali, pero kulang sa elaboration. Dahil galing po tayo sa ganong interpretation, mali para sa akin dahil kulang sa elaboration at nagiging hindi malinaw kung ano ang Diyos, kung paano ang kaaway, kung paano ito kasi yung pundasyon eh. Maglilingkod ka sa Diyos, may kaaway. 'Di ba? So kung ngayon kung desire ang pag-uusapan, ay walang tao na di gusto mangalagad sa Ginoo. Walang tao na hindi gustong maglingkod sa kanyang may likha. Amin po ba? Lahat talaga gusto maglingkod sa may likha. Amin po Amen. ba? Amen. Lahat, anumang sikta, anumang reliyon, lahat mayroong desire na maglingkod sa Diyos. Kaso nga lang, hindi niya inalam paano palayasin ang kaaway, saan nagmula ang kaaway. Hindi sinundan yung wiring ba? Which is nasa sa bawat individual lang naman. Kung sa electronics pa na, kinahanglan dyan siya kutibaw. Susihon dyan og maayo para matagbaw. Pangitaon dyan og maayo. Hanapin yung linya. Ni Hanapin yung Mr. Cotibaw. hanapin yung linya. Saan ako nagkamali? Ano ito?
Pasukin mo yung ibang aspeto ng buhay mo. Bakit ako ganito? So, ano ba kailangan kong i-improve? Kaso yung uso kasi yung uso ba, yung nakasanayan. Dito na naman tayo pinakinggan kasi ang boses ng babae. Ang nakasanayan kasi is busy ang tao sa buhay ng iba. Kung anong nasinso man to siya? Marites. Okay, ato de. Kaya pala siya ganun. Ganun pala. Kapag ka Marites may eh. yun yung new Marites ngayon, yung may mataas, mahabang panahon kang inilalaan doon sa scroll sa Facebook. Marites yun eh. Si Facebook, tapos mahaba yung mo, length of time na nilalaan doon. Samantalang kung mag-uusisa ka sa sarili mo, simulan mo sa 10 minutes. Every day, usisahin mo yung sarili mo, i-search mo, evaluate mo yung quality ng iyong interpretation, ang quality ng iyong desire, ang quality ng ang quality ng iyong common sense ba. I-evaluate mo. 10 minutes every day. Masasabi kong sa susunod na after 7 days straight mo yan 10 minutes. Sa susunod na mga araw sabi mo kulang ang 10 minutes. Hanggang sa masabi mo bakit ang mga Buddhist or mga nagpa-practice ng meditation ay nakakatagal sila ng 1 hour na nakapikit lang yung mata, naka-focus lang kanila sa kanilang hinga. Bakit tayo napakahirap maging tahimik within 10 minutes? Mahirap gawin yun. Pero kapag ka nagkaroon ka ng activity sa sarili mo, at ito yung pinaka major na magiging activity at kabibisihan mo sa sarili mo, 10 minutes. Evaluate mo yung quality ng iyong interpretation. Evaluate mo ang quality ng iyong desire. I-evaluate mo ang quality ng iyong common sense, yung kaunawaan mo. 10 minutes. Kasi yung 10 minutes sa pag-scroll sa Facebook, maliit na oras yun. Kapag ka nag-evaluate ka during your meditation, mahaba na yung 10 minutes. Parang ang tagal. Nganong wa na gunat. Og sa ko pa. Nganong kung di ko kahibaw nga gisuwayan gyud ko ni. Ulipon sad ko sa inana nga bisyo. Pero mga kapatid, kapag ka nasanay ka na, kahit nagtatrabaho ka, magagawa mong i-evaluate ang iyong sarili, ang iyong desire, ang iyong interpretation, ang iyong common sense habang ikaw ay nagtatrabaho. Ayos ba? Mga igsoon. So din Amen. natapos mga igsoon, dito po nagtatapos ang ating Bible study sa topic na paano itakwil o paano palalayasin ang kaaway. At yun po ang ating mga nakuha na mga verses mula sa Biblia at yan po ang ating mga pangunawa at ating pong nilatagan ng mga interpretation na magpapatunay ng interpretation na ibinahagi ko ngayon ay hindi po gawa-gawa lamang, kundi nagbibigay ang mga verses natin binasa, nagbibigay palatandaan na ito ay karugtong at pagpapatuloy sa kanilang pangunawa na nandito sa Biblia at ngayon buhay sa ating kapanahunan sa pamamagitan natin. Magandang hapon at shalom. Amen. 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 So, kung may idadagdag po kayo o may itatanong tungkol sa ating naging topic, clarification, pwede nyo pong isabi at ating pong pagsaluhan kung ano po ang magiging extension ng ating interpretation sa magiging katanungan.
Ako bro, may share ako kasi parang related din ito sa ating sa mga Go ahead, topic sis. natin. Good evening sa inyo lahat. Nung isang araw ko pa to binabasa eh. Ito hindi to kasali sa Biblia na binabasa natin, yung Gospel ni Mary Magdalene. Ano lang ako, na-attract lang ako doon sa, may napanood kasi ako sa YouTube, kaya nag-download ako. Ngayon, ito nga yung topic natin ngayon. May nabasa ako dito na related sa pagkakasala, no? Kasi yun naman talaga ugat bakit minsan tayo nananalangin tayo dahil meron tayong gustong iparating sa Panginoon. It's either may kasalanan or meron tayong mabigat na, alam mo yun, yung we are emotionally disturbed. Kaya tayo minsan very active yung ating panalangin. Dito, gusto ko i-share sa inyo ito. Gusto ko rin sa iyo bro at sa mga kapatid natin na ano yung interpretation ninyo dito na sa sinabi. Kasi alam naman natin ito si Mary Magdalene, di ba? Bukod nga hindi siya kasali sa Bible, naging controversial siya sa buhay ni Jesus, di ba? Sa kasi natin sa Biblia natin, pinaratangan siya bilang prostitute. Pero dito sa writing ng Gospel ni Mary Magdalene, inanon siya ng mga apostle na she was the apostles of the apostles. Kasi malapit talaga ang loob ni Jesus Christ sa kanya. So may mga secret siya, may mga sinasabi si Jesus Christ in particular para lang sa kanya na hindi alam ng mga hindi inopen niya sa mga disciples. So dito, ko na dito, yung writing of itong Gospel ni Mary Magdalene, ang page 1 to 3 nito nawala siya. Missing yung 1 to 3, ang lang 4 to 5. Pagdating sa 7 wala din. Hanggang 7 to hanggang 8 to 9 lang ang nandito. Pero maganda itong unang sa chapter 4 niya, gusto ko i-share sa inyo kasi very related ito dito sa discussion natin. English nga lang ito. So, this is what it says. Will matter then be destroyed or not? The Savior said, all nature, all formations, and all creature exist in and with one another, and they will be resolved again into their own roots. For the nature of matter is resolved into the roots of its own nature alone. He who has ears to hear, let him hear. Peter said to him, since you have explained everything to us, tell us this also, what is the sin of the world? The Savior said, there is no sin, but it is you who made sin when you do the things that are like the nature of adultery, which is called sin. That is why the good came into your midst, to the essence of every nature, in order to restore it to its root. Okay, again. This is why the good came into your midst, to the essence of every nature, in order to restore it to its root. Then he continued and said, that is why you become sick and die, for you are deprived of the one who can heal you. Matter gave birth to a passion that has no equal, which proceeded from something contrary to nature. Then there arises a disturbances in its whole body. That is why I said to you, be of good courage. And if you are discouraged, be encouraged in the presence of the different forms of nature. He who has ears to hear, let him hear. Yun. Kaya sabi ko nga,
very related ito ngayon sa ating napag-usapan na sabi nga nito, pag yun ang maganda dito kasi ang naging na-focus ako dito, walang kasalanan na nag-exist. Tayo yung nagkakaroon ng kasalanan. Ano nga sabi? You are the sin. Tama, Ano tama yan? yun na. Tama na nga, Bakit tama yun na, sis, ba? di ba? Tapos, ang sin na yun, tayo rin yung magagawa ng paraan para ang kalikasan natin yung maggagawa ng parang yung ugat ng pagkakasala, tayo rin yung magre-restore. Kasi yung Diba? nature na tinutukoy niya is yung system na activated na system dito sa physical na katawan. Mm-mm. Yung binasa mo parang kung titingnan parang yun din parang nabasa ko rin ba? Kaya yun din yung thought ng aking binahagi ngayon eh. Kaya nga. Yung rin, yung alam mo kung mag-download mo rin yung book ni Thomas, yung Gospel ni Thomas, Ano may ba? 114, di ba? 114 saying ni Jesus Christ na puro kanya lang talaga yon. Puro kay Jesus Christ lang saying yon. Maganda rin siya. Kaya nga itong yung book ni Con, sabi ko, tama nga naman. Ikaw naman na nagkasala, ikaw rin ang magre-restore noon. Yung nature mo, babalik, kaya nga sabi, will restore its own nature. Kahit tayo magkakaiba, pero may sarili kang nature, ikaw yung ikaw yung magre-restore noon. Kasi may personally, may sarili ka rin kalikasan. Yung personal na kalikasan mo, ikaw rin yung mag-change doon. Kaya nga sabi niya, di ba dito na, kaya nga ang tao namamatay eh. Di ba? Nasa na nga yun? Nasa na bang party yun? Na why people daw become sick and die. Kasi nga, pag hindi natin nabago yung sistema, yung pagkakasala natin, or may ginawa tayo something in our life, ganun. Ang return nasa atin din eh, personally, di ba? Babalik din sa atin yun. Tama. Tama ka, sis. Di ba? Oo. Kaya maganda nga ito. Sabi ko, i-share ko ito sa inyo kasi maganda yung naging topic natin ngayon. Pero alam ko alam naman natin na hindi lahat na appreciate yung writings, yung mga tinanggal sa Biblia, yung apokrypha. Which is, yun nga minsan yung tanong ko sabi ko, sino ang nag-decide who is and what is to include and what is not? Di ba? Bakit tinanggal? Na marami naman pwede natin mapagkunan. Let the people decide na lang dapat, hindi yung tinanggal yung apokrypha. Kasi maraming writings talaga na pwedeng pag-aralan at i-connect sa Biblia ngayong panahon na to. As mentioned ba dyan, sis, ba, yung the roots of nature, yung sinabi dyan na nagkakasakit na mamatay. Well, kung talagang connected yan, kasi kung ibabalik natin yung roots natin, how we've been created, pag binunot natin yon, talagang magre-resulta ng kamatayan at sakuna or sakit or imperno. Yung roots na as we've been created as His image at kung ano yung sistema na pinapairal sa katawan na ito at sistema ng pamamaraan o pamumuhay sa mundong ito, pag ito, kung ang tao kasi hindi na niya namalayan na siya na rin mismo ang bumuunot ng ugat, yung roots, yung pagkatao, yung pagkalikha ng tao. At ang nangyari ngayon, majority, at sabihin ko rin sa sarili ko na
nung nagnilay-nilay ako na ako na rin mismo dahil nga sa sistema na ipinapairal sa mundong ito, sabi nga sa pag-aaral na ang kabuuan nakinig na sa boses ng babae or nagiging sistema, hindi na malaya ng majority, sabihin natin na almost 100% na ang tao na mismo ang pumunot sa kanyang sa ugat na dapat yung ugat na yon ang source of life. Kasi yun ang sumisip-sip at pag hindi yon na pag binunot nga natin yung halaman, Mm-mm. naputol yung ugat, pag Mhm. itinanim natin ulit, ang hirap na ngang tumubo eh. Puwera lang sa malunggay. Kasi sa malunggay, kahit sangayan, nabubuhay yan eh. Baga ganun yung, yung pag-unawa nung binasa mo sis na hindi talaga pwede na as humankind or yung pagkalika natin na mabuno tayo doon sa pinakaugat na yung Mm-mm. pagkalika natin. Kasi talagang magkakasakit at mamamatay. At yung pagkasakit ng tao ngayon, dahil hindi na marunong ba, sabi nga ni Bro Roy kanina, na hindi na tayo naging marunong kung paano i-handle pag may mga sitwasyon na nasasaktan, nabibigo, hindi na tayo marunong kung paano i-prevent ang more damages, kundi sa halip, hinahayaan na ng tao na naano ko ngayon di, siguro ganito na talaga ako ngayon. Wala na talaga sigurong pag-asa. So, instead na prevention ang ginawa, karamihan ang ginawa is dinadagdagan pa yung damages Mm-mm. na ano sa nangyari sa kanya. Kasi meron kasing sis meron bang ginagamit kasi yung bahala na. Bahala na si Lord. Kamot na bahala na si Lord. yung ganun ba? Hindi ba inalam na ng tao ngayon na kung paano i-prevent yung kanyang Mm-mm. sitwasyon. Correct. Kaya nga, tama yung binasa mo sis, agree ako doon na talagang ang pag-aaral na ito, talagang inano talaga tayo na suriin mo yung roots kasi nga mayroon yung saying na kailangan alamin mo yung ugat ng pinanggalingan mo para malalaman mo Correct. ang iyong patutunguhan. Ngayon, sabi nga ni si Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakaroon sa kanyang paruroonan. Tama, Karate. tamang-tama. Makakarating sa kanyang paruroonan. Tama nga naman. Parang ano yan, Pwede bro? natin nga, The absence, ha? the dark daw is the absence of light. Tama. Diba? Kaya nga sabi dito, di ba? Then, that is why daw good come into your midst. Kasi yun yung nature ng tao. Di ba? Yan ang kalikasan ng ng pagkalalang ng tao, mabuti. Amen. Nag-exist lang ang sin kasi may nagawa kang mali. Pero there is no sins. Pero kung mag-sins ka, you have to go back, i-resolve mo yon to its roots. Kung ano yung Tama. babalik pa rin tayo doon sa kabutihan. magkasala ka lang, huwag kang maging sinner. Mm-mm. Oo, kasi yun naman talaga ang ng tao na merong pagkakamali. Ang madalas yung naging makasalanan na. Kaya ngayon sabi ni Rowie, di ba na Ginawang karir, Brad. Ginawang Ginawang karir karir. na maging makasalanan na. Realidad nga sa ngayon sa ating sa
politics. In Sumausaw reality, na, yan, nagbabad, imbis Oo. na mag-ano. Wala eh, kasi nga walang ganong kuwan eh, wala ganong hindi alam yung nature ng dapat tao ay balikan yung nagagawa ng kasalanan. Kaya nga balikan kaya nga sabi no na kung gusto mong maglingkod sa Diyos, alamin mo sarili mo. Kasi pag inalam mo sarili mo, mahanap mo ang Diyos. Kapag Mhm. hanap mo na yung Diyos, eh wala namang hindi gustong maglingkod sa Diyos, eh makakagawa ka ng tamang paglilingkod sa Diyos. Kasi ganyan pa rin bro, di ba? Ang Diyos ay kabutihan. Mm. Yun lang naman eh. Yung pag pinagnilay-nilayan mo, kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, alam mo na ang Diyos ay kabutihan. kabutihan, karunungan. Mm. Di Yung mga gumawa ka ng mabuti. kabutihan kasi yun ang Diyos. Oo. Kasi Gumawa ka ng mali, di wala na ano na. Yung ano lang din sa paggawa ng mabuti, kung hindi na elaborate ba ng malinaw, pag sinabing mabuti, ang iba kasi Yun na nga. naglagay ng Oo. naglagay ng label sa gawa ba? Ay, nagbigay mabuti Exactly. yun. Oo. Yun yung kulang din. Kaya ngayon, itong na ano natin na pag-aaral, makakaano talaga ito na-increase ba yung paglalim ba? Pag ano sa unawa sa sarili. At pagka men, patuloy lang tayo na i-apply sa sarili itong mga realization na nag-come up dito sa Bible study, 5 years to 10 years improve na bawat isa sa atin, spiritually and katayuan physically.